Dito na ako sa part na pini-PMS ko na sasakyan ni customer. I-check ko muna itong pang-ilalim niya mga boss dahil nga sa nakaangat na itong gulong yan. Uugain ko na lang kung meron siyang kalog dito sa pang-ilalim niya. Check ko yung tie rod, yung rack end, yung ball joint, yung suspension arm bushing niya. Importante na dapat itong gulong niya mga boss walang ugayan. At dahil sa wala naman akong nakitang kalog dito sa pang-ilalim ni customer or dito sa pyesa niya, tanggalin ko na itong gulong mga boss dahil ang isa pang problema ni customer pag nagpreno siya, maingay yung bang magaspang ang tunog. Brrr, parang ganun. Eh kung makikita nyo naman mga boss, grabe naman ito. Bagong bili lang kasi itong sasakyan ni customer. Kung makita nyo, puro kalawang naman pala itong rotor disc niya. Ang akala niya wala na itong brake pad. Dahil nga sa ang naririnig niya, yung bang akala mo yung brake pad niya wala nang lining, bakal na yung umiipit dito sa rotor disc. Pero nung makita ko mga boss, okay pa naman itong brake pad niya nung masilip ko. Kaya ang gagawin ko dyan, ipaliko ko muna itong manibela para sigurado tanggalin ko itong brake caliper niya. Sa pagtanggal naman ng brake caliper mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench na number 17 para maluwagan mo yung dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Ayan mga boss, natanggal ko na itong dalawang sliding pin bolt, tapos pwede ko na ngayon iangat dahan-dahan itong brake caliper ni customer. Ayan mga boss, naiangat ko na itong brake caliper at kung makikita nyo itong brake pad niya, medyo makapal pa naman siya mga boss. Hindi pa naman siya actually pudpud na pudpud. Tanggalin ko muna itong brake clip niya. Ayan mga boss. Naalala ko yung ginawa kong ganitong klaseng sasakyan din. Ganyan pa rin kakapal yung brake pad niya pero grabe sa ingay. Kaya pag ganyan mga boss, pinapalitan ko na ng bago. Kasi abala lang, hindi umaabot ng 1 linggo, umiingay din siya. Kaya pag ganun, pinapapalitan ko na kay customer. Sa bagay, si customer naman, naka-ready na rin. Meron na pala siyang nabiling mga brake pad nito para sa 4 na gulong. Kaya lang, dahil sa kinalawang ito ng gusto mga boss, itong rotor disc niya, makikita nyo, niliha ko maigi yan. Hanggang sa matanggal yung kalawang, tapos inisprayan ko yan ng penetrating oil para yung mga kalawang na kumapit dito sa rotor disc matanggal. Kaya pag kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, samahan nyo na ng konti tiyaga. After ko ma-sprayan yan, pinagtyagaan ko ulit punasan itong rotor disc para yung mga kalawang na nakakapit pa matanggal at itong rotor disc niya kuminis siya. After ko mapunasan yan, tsaka ko ngayon siya binugahan ng brake cleaner para yung ipinang-spray ko na penetrating oil matanggal. Kasi mga boss, pag hindi natanggal yung penetrating oil na pinang-spray ko dyan, medyo madulas yun. Pwedeng pag nagpreno si customer, mag-slide naman. Tsaka ko ngayon pupunasan ulit itong rotor disc ng malinis na basahan para yung nagmarka naman na brake cleaner matanggal dito sa rotor disc. At dahil okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong brake pad. Pagkabili kasi ni customer itong sasakyan, yan kagad yung plano niya, mapalitan na kagad yung 4 na brake pad nitong sasakyan. Sa paglagay naman itong brake pad mga boss, nakita nyo naman diba, itinapat ko yan sa brake caliper holder niya, tapos itinulak ko lang itong brake pad. Naikabit ko na siya. Dito naman tayo sa kabilang brake pad mga boss. Ayan mga boss, kung makikita nyo, itatapat ko ulit itong brake pad dito sa brake caliper. Meron naman kasing gatla dito sa brake caliper holder. Itatapat nyo lang yun sa guide nya. Ayan mga boss, so, sa ilalim na itapat ko na, tapos dito sa ibabaw itatapat nyo rin, tsaka nyo siya itulak. O diba, napakadali lang naman magkabit ng bagong brake pad kung kayo ang magpapalit. Kaya lang mga boss, dahil sa bago itong brake pad, pag nilagay mo itong brake caliper, hindi yan kakasya. Kasi yung piston nakaano sagad. Kung susunod, papalit na yung repair kit, oh. Oo, kuya. Ha? Oo. Repair kit niya, oh. Gustuhin ko mapalitan itong pyesa ni customer dito sa brake caliper repair kit niya. Ang problema, yung mabibilhan namin ng pyesa. Eh pag ganito pa naman na repair kit mga boss, lalo't sa preno pa yan. Ang gusto ko yung magandang klase na repair kit para dito sa brake caliper. Dahil nga sa nakalabas yung piston, hindi kakasya. Hindi kakasya. Kaya ang diskarte yan mga boss, tanggalin mo muna itong isang bagong brake pad mo. Tapos yung dalawang sliding pin bolt nitong brake caliper mo, ilagay mo muna dito sa taas yung isa. Tapos yung isang sliding pin bolt dito sa baba, ilagay mo rin. Kahit na maipakapit mo lang ng kaunti yung thread nitong sliding pin bolt, okay na yun. Tapos gumamit ka ngayon ng flat screw. Ipasok mo yan dito sa butas ng brake caliper para maikalso mo yan dito sa rotor disc mo. Ayan mga boss, nakita nyo diba? Ikinalso ko sa rotor disc. Tsaka mo ngayon hilahin itong flat screw mo papunta sa'yo. At dahil nga sa paghila mo dito sa brake caliper, yung rotor disc tatama sa brake pad. At yung brake pad naman, itutulak niya ngayon yung piston. Kaya papasok itong piston dito sa loob ng housing ng brake caliper mo. Nakita nyo mga boss, dalawa yung butas nitong brake caliper. Kaya pagpalit-palitan nyo lang yan para yung dalawang piston nitong brake caliper mo
sigurado ka na pumasok sila parehas dito sa loob ng brake caliper housing mo. Kagandahan lang dito mga boss, kapag matigas yan, malalaman mo agad kung stack up yung piston pag hindi mo maitulak yan. Pero dahil sa naitulak mo yan, ibig sabihin okay na. O pwede mo na ngayon tanggalin itong brake caliper. Tsaka mo ngayon ilagay na itong isa pang bagong brake pad. Alam nyo naman na siguro kung paano ko inilagay itong isa pang bagong brake pad mga boss. Naipakita ko na yan sa inyo. I-check ko naman ngayon kung pasok na itong brake caliper mga boss. Nakita nyo, di ba? Pasok na itong brake caliper dito sa brake pad niya. Pero hindi ko muna ilalagay yan. Unang-una, wala pa yung clip nitong brake pad. Ang gagawin ko dyan, gagamit muna ako ng penetrating oil. Isprayan ko muna itong loob ng pagkakabitan ko ng sliding pin bolt para kung may kalawang man yan, malinis siya. After ko ma-spray yung loob niyan mga boss, ipapasok ko muna itong isang sliding pin bolt sa taas. Ayan mga boss, tapos ipi-pre-up ko yan kung merong nagbara dito sa loob. Kaya lang mga boss, wala naman siyang kalawang. Yung grasa lang talaga sa loob ang meron. Dito sa baba mga boss ng sliding pin bolt, ganun din. Isinalpak ko din yung isang sliding pin bolt dyan. Tsaka ako ngayon ilalaro itong sliding pin bolt dito sa loob ng brake caliper holder niya. At ito nga mga boss, nung hinugot ko, wala naman ako nakitang makapal na dumi dito sa loob ng lagayan ng sliding pin bolt niya, kaya inilagay ko na ngayon itong dalawang brake pad return spring niya. Kasama na yan sa bagong nabiling brake pad ni customer. Pag nailapat nyo na itong brake pad spring niya, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Nakita nyo yung piston mga boss, di ba? Pumasok na siya dito sa loob ng caliper housing niya, kaya pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo. At dahil nga sa merong brake pad return spring yan mga boss, at medyo nakabuka yung brake pad, itulak nyo lang yung brake pad mga boss para hindi ka mahirapan habang pinapasok mo na itong brake caliper mo. Ganun lang ang gagawin nyo, at pag okay na, nailagay nyo na itong brake caliper, dito ka naman ngayon sa sliding pin bolt mo. Pinahiran ko ng kaunting grasa yan mga boss, tsaka ako ngayon inilagay na itong sliding pin bolt dito sa baba ng brake caliper. Yung sa taas na sliding pin bolt mga boss, dapat pahiran nyo rin yun ng grasa. Ayan mga boss, kung makita nyo, pinahiran ko rin yan ng grasa. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay yan dito naman sa taas ng brake caliper. Pag naipakapit nyo na sa tag niya mga boss, pwede nyo na ngayon i-final yung higpit gamit nga itong socket wrench nyo na number 17. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo sa 2 bolt dito sa brake caliper mga boss. Hindi kasi pwedeng maluwag yan. At siya nga pala, both side dito sa harapang gulong ng preno mga boss, pinalitan ko yan ng brake pad at nilinis ko yung rotor disc. Nakita nyo, di ba? Wala nang kalawang dito sa rotor disc niya. Basta pagtiyagaan nyo lang pag maglilinis kayo ng rotor disc. Liha lang naman yan. Tapos i-sprayan nyo siya ng penetrating oil tsaka brake cleaner. At dahil okay na yan mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na itong napakabigat na gulong ni customer. Ang laki-laki niyan mga boss. Oh, hirap na hirap ako sa pagkabit. Pero sa awa at tulong ng Diyos, naikabit ko naman itong gulong kahit na sobrang bigat niya. After ko maisampa itong gulong, nakita nyo yung mga nut niyan, hinihigpitan ko na yan ng maayos. Abangan nyo yung part 3 nito mga boss, dahil nga sa after ko magawa at or mapalitan yung 2 brake pad dito sa harapan, sa likuran naman yung papalitan ko ng brake pad. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!